let's move on. Kung walang members na gusto magtanong doon sa ating dalawang bagong witnesses, no, in relation to the Diskaya Romualdez issue, then we'll excuse them already. Mr. Chair, gusto ko sanang magtanong lang sana Sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Yung tungkol dun sa Tamarid House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? And then you were asking for some parang leeway in terms of a few days para i-vacate ninyo because you're not yet ready with all the things that you need to move out, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysay Ho na sila nakatira, silang staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina? Yes. At referring to Diskaya? No, let's based on documents, yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder, also used to sit in the board of at least two corporations associated with the former speaker. Ito yung Benguet, no, Corporation. I think mining yata ito. Yung isa yung may joint ventures ABS-CBN. Dito yung pangalan, teka. Romualdez something. And another one, I think Mark Venture something, ano. At saka treasurer siya doon sa, yun nga, yung media company owned by Romualdez. Kasi Romualdez Media something na may joint ventures ABS-CBN. So yun ang association. So no, we're not trying to implicate the former speaker, ano. Hindi tayo nagta-target dito. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya na or kay Diskaya na ibenta. So it appears now na hindi totoo kasi ang naging role lang allegedly ni Carla Diskaya, yun nga, dumating siya doon, February or January, at sinasabihan sila, umalis na kayo dyan. So yun lang ang pinagtataka natin. So, hindi naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. But, this is something that the OJ or the Ombudsman or the Ombudsman can follow through. No? We are only providing a lead, no, for whatever it is worth. Yun lang ang purpose dito. Because if you really want to go after the so-called, sabi nyo nga, wag yung sapsap at saka mga dilis, ano? Hanapin yung malaking isda. And this is the direction that we are taking. But I repeat, hindi ito enough, itong information is not enough to implicate, not even implicate the former speaker. This is just, we may just consider this as a lead kasi merong connection. But of course, dininay naman ni Carla Diskaya, so let's leave it at that. So with that, I would like to ask your permission to excuse the two ladies. Meron pa? Sige, okay. Thank you for the explanation, Mr. Chair. Dito sa code namin, sino si Marie? Romualdez Media Servicio Production Corporation. Sino yung Joy? So, ikaw si May. May, napanood mo ba si Saldico nung siya ay nagpadala ng mga video na kung saan sinabi niya na nag-deliver siya ng 1P doon sa bahay yan sa Tamarin Road in Forbes. Nasa rito nasa social media to. Lahat napanood to Hindi ko po siya direkta napanood, pero nung sinabi po, nabanggit po sa amin regarding 30 Tamarin, we got curious. Oo, naging curious ka. Pagkatapos, natatandaan mo ba na sinabi ni Saldico na si Speaker Martin ang nag-designate nung lugar na yon na pagdadalhan ng 1B? Nandun din sa ano. Hindi ko lang matandaan yung pagkakasabi pero yung gist ganito niya sinabi. Napanood niyo ba yun? Wala po ako matandaan na ganun. Pero nabasa po namin yung
report regarding sa 30 Tamarind. Yun nga. And then, Natatapan ng pera. maaring natatandaan nyo na sinabi rin ni Saldico, doon din sa ano na yun, sa paghahayag na yun, na si Yusek Jojo Cadiz ang tumanggap na yun ay drop-off lamang ng delivery sa bahay daw ng ating Pangulo daw sa Nara. Yan, ando, siya yung nagsasabi siya nagsasalita Napanood ko yun Tinatanong ko lang kung kayo napanood nyo din yung ganong klaseng paghahayag na ginawa ni Saldico. Hindi po namin nasubaybayan yung mga hearing at saka yung news. Naging curious lang po kami nung nagkaroon na nga po ng report tungkol dun sa 30 Tamarind. Oh, okay. So hindi po namin matandaan yung news na ganun po. Okay, baka naman gusto nyo rin alisin yung takip para makita namin kung gaano kayo kaganda. Kasi alam ko, magaganda po kayo. Kung okay lang naman po, kung hindi naman, okay din po sa amin. Actually, request nila Senator Marcoleta na kung pwedeng, kaya nga alias yung ginamit ko, binuko naman Oo yun nga yung pangalan Pero kasi yung kagandahan, hindi pwedeng ipagkait, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair.